everyone, here's our cat, our fluffy cat Shagra. We didn't really expect that you're going to leave us. As the day you and Boss together with your mom, my sister Ate Karen, came home here at the Philippines. We are so very happy. Bang wala na eh. Gusto niya mabas eh. Gusto mo lumabas? Oo. Tapos kinagat ka na. I was so nervous and excited at the same time. Because that was the first time I will be having a cat in our house or apartment. Nung time na nasa Airbnb kami niyan, I want to touch both of them. But I was kinda scared. Dahil baka ma-scratch ako, makagat ako. Yan ang tumatakbo sa isip ko noon. Dahil syempre, di tayo sigurado. Dahil cat yun. Pero nung sinubukan ko dahil gustong gusto ko siyang hawakan, at mukha naman siyang maamaw sa stranger like me. At dahil galing silang Dubai, talagang galing sila sa malayong lugar. So, naglakas loob akong hawakan si Shagra sa ulo. Nagpapahawak naman pala siya. And I think he liked me. That time, I didn't know na ayaw niya palang umapak sa blanket. Kaya pala, nandyan lang siya sa gilid na walang blanket. Gusto niya palang lapitan yung mom niya. Sweet, diba? Ano na pala, nahanap ko din pa sa ilalim ng iba. So that time, we played with the cats. I was happy dahil nalaro ko sila and gusto nila yung mga dinala namin laruan. Ito naman yung time na kami lang ni Shagra ang gising. Lahat sila tulog dahil sa pagod. So, ito na yung opportunity na pwede siyang hawak-hawakan. Si Shagra, medyo nandun pa rin yung scared na makalmot ka. Pero di naman niya ginawa yun. Hawak dito, hawak dyan. And then suddenly, I realized na nabait nga si Shagra. Kasi he didn't attempt to scratch me. He even welcomed us coming back. So, ito na yung naiuwi na sila dito sa apartment. I witnessed how sweet they are. They love to groom each other, like taking care of each other. Ganon. Until my sister left. She couldn't bring them to Australia, so naiwan sila dito sa amin. They like to be in the balcony. Natambay sila dyan ng matagal. Gusto nilang magpahangin dyan.
Pero madalas, nasa tapat lang silang pintuan. Lalo pag nabibisi ako, I realize na habang pinapanood ko yung mga dati namin video, hindi pala ako nakapag-record ng mga time na naglalaro kami sa balcony. Pati yung habulan namin, wala. Dahil camera conscious din ako, kaya wala nga akong na-record ng mga fun moments namin. Nakakalungkot dahil yung mga ganong moments pa ang hindi ko na-record. Mamimiss ko yung mga paghawak niya sa kamay ko, pati yung panggigising niya, pati yung pagsampal niya sa akin pag hindi ako magising, yung pagpapakwit niya na parang baby. Nakakamiss yung time na kapag mayroon siyang bagong dating na pagkain, talagang sobrang saya niya. Yan naman kapag may naririnig siyang ingay sa kapitbahay, nakikichismis siya. Ito naman yung time na nag-Shopee pa ako, sobrang busy. Kaya pag umaga, nandyan lang siya nakatambay. Kasama niya si Boss. Gustong gusto nila magpahangin dyan araw-araw kahit gabi. Napaka-sweet nilang pusa. Sobrang nalulungkot talaga ako kasi it was my first time having a cat in our house. So, hindi ko talaga alam kung ano ba ang i-expect ko sa kanila. Pero, grabe, I was very, very happy sa experience. I treated them as my nephew na dahil para silang mga batang sweet sa isa't isa, pati sa amin. Nakakamiss yung pagbuhat-buhat ko sa kanya dahil para siyang baby na parang bear dahil yung kamay niya, yung paw niya, malaki. Kahit siya mismo, malaki. Ang laki niyang pusa, silang dalawa. Kaya masarap silang kayakap lagi. So, hindi namin na-expect na meron siyang ganun kalalang sakit. Sa huli namin malalaman na ganun na pala talaga kalala. Kasi kung titingnan mo siya, okay naman siya. Sigla, naglalaro. Hindi ko nga lang talaga nakukunan. Dahil, yun nga, nakukonsyos din ako sa camera. Pero may time na may napapansin akong parang iba sa kanya. Pero hindi ko lang masabi kung ano yun. Hanggang sa, yun na. Nagtataka kami nung araw na yun, but parang maliit yung left eye niya kaysa sa right eye niya. So, napansin din namin sa ihi niya that time na parang may red din. So, parang umihi siya ng dugo or something. So, nirush namin siya kinabukasan sa clinic
So, yun na. That time, nakaswero na siya dahil dehydrated na siya. Napansin namin hindi na siya masyadong umiinom. Pero kumakain pa rin naman siya. Pero pakunti-kunti lang. Hanggang sa hindi na rin siya umiinom ng tubig. Ako na lang yung nagbibigay sa kanya ng tubig. Kahit paunti-unti. Yan na yung time na nirush na namin siya sa hospital talaga. Sa ibang hospital dahil lumalala na siya. Naka-confine siya niyan. Lagi niya ako inaantay pag visiting hours. Ako na rin yung nagpapakain sa kanya dahil pag ako yung nagpakain sa kanya talagang kakain siya. So, naiiwan namin si Boss dahil kailangan namin puntahan si Shagra. Nakakaawa lang si Boss dahil naiiwan siya mag-isa. Hinihintay niya lagi kami makauwi. Hinihintay niya rin yung pag-uwi ni Shagra. That time, nakauwi na si Shagra. Fast forward na yan dahil nalaman na namin yung sakit niya. Nalaman na namin may tumor siya at hindi na namin alam kung hanggang kailan yung itatagal niya. Ito na yung time na hinang-hina na siya na hindi niya na talaga kaya. Sobrang hirap na siya. Sobrang naiipit na kasi ng tumor yung trachea niya, pati yung esophagus niya, pati yung heart niya. 1.5 month na siyang lumalaban sa sakit niya na huli na namin nalaman. We love you so much, Shagra. Run free, baby Shagra.